Mahigit 20,000 residente ng Canlaon City apektado ng pagputok ng Mount Canlaon. Mandatory evacuation ipinatupad sa loob ng 4-kilometer danger zone. Armed Forces of the Philippines mariing itinanggi ang panunutok umano ng baril ng mga sundalong Pilipino sa Chinese Coast Guard. Suspect sa pamamaril sa kapwa motorista sa Ayala, Makati City noong 1 linggo. Formal nang sinampahan ang kaso sa korte. Planong pagbawas ng taripa sa bigas ng hanggang 15% aprobado na ng NEDA Board. House Speaker Martin Romualdez at Senate President Francis Escudero nakatakdang magpulong ngayong buwan. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Mahigit 20,000 residente na sa Canlaon City ang apektado ng pagputok ng bulkang Canlaon kagabi. Samantalang mahigpit namang ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone dahil sa posibleng muling pagbuga ng asupre ng bulkan. Ito ang balita nila Lane Moreno. There is a presence of the smell of sulfuric odor on that area, so if there's a need to issue a health advisory to pull out on that respected area, then we will be doing it. Nangangamoy asupre pa rin sa ilang bahagi ng Canlaon City at ibang karatig bayan sa paligid ng bulkang Canlaon. Ito ay kahit tumigil na ang pagbuga ng makapal na usok ng bulkan. Kaya ipinag-utos pa rin ang lokal na pamahalaan sa mga residente na gumamit ng N95 face mask o kaya ng gas mask. Ayon sa ulat ng LGU, as of 7 a.m. kaninang umaga, 23,000 individual na ang apektado ng pagsabog ng Mount Canlaon. Kabilang sa mga lugar na apektado ang mga barangay ng Malaiba, Pula, Masulog, Linuthangan at Lumapaw. Ang iba nasa mga evacuation center na habang ang iba naman ay nananatili sa kanilang mga kaanak. Pinamamadali na ni Mayor Jose Chubasco Cardenas ang pagsasailalim sa state of calamity sa lungsod para magamit ang calamity fund. There is already a substantial data to declare the state of calamity in the city of Canlaon. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na may sapat na pagkain at malinis na tubig ang mga residente, lalo na sa mga nasa loob ng evacuation center. Maliban sa Canlaon City, 6 na bayan din sa Negros Occidental ang apektado ng pagsabog. Ayon sa datos ng Office of Civil Defense, umabot ang pagbuga ng asupre at pag-ulan ng mga maliliit na bato sa ilang bahagi ng Bacolod City, Pontevedra, Murcia, Valladolid, San Enrique, Bagos City, Binalbagan at La Castellana sa Negros Occidental. Samantala, batay rin sa abiso ng FIVOX, ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer danger zone ng bulkan. Sakop dito ang ilang barangay ng San Carlos City, Murcia, Bagos City, La Carlota City at La Castellana. Ipinag-utos na rin ng lokal na pamahalaan ng Canlaon City ang mandatory o sapilitang paglikas ng mga residenteng naninirahan sa loob ng 3 kilometro mula sa bulkang Canlaon. Sakop nito ang mga barangay ng Masulog, Pula, Lumapaw at Maliba. Nakasaad sa Executive Order No. 36 na ang mga ilog sa ibaba ng bulkan ay nasa panganib ng flash floods, mud flows at iba pa dahil sa tinatawag na volcanic ash deposition at lahar. Pansamantala na ring isinara ang lahat ng tourism sites sa lungsod, maging ang lahat ng access roads patungo dito. Nais namang pagsamasamahin ni Negros Oriental Governor Chaco Sagarbarya ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Clusters upang maibsan ang mas kritikal na sitwasyon dulot ng aktibidad ng bulkan. Samantala, isinailalim na rin sa Blue Alert ang Negros Occidental. Bunsod nito, inactivate na rin ang response clusters gaya ng camp coordination and management, food and non-food, logistic, search, rescue at retrieval, pati na ang law and order para pangasiwaan ng emergency situation. Pakiusap pa ni Governor Eugenio C. Lacson sa mga residente, sumunod sa evacuation orders kung kinakailangan. Ngayong araw, wala munang pasok sa lahat ng department sa lungsod
pati na sa mga pribadong sektor. Ipinagbabawal din ang pagbebenta ng mga nakalalasing na inumin. Nakaanda na rin ang mga ospital sakaling may masawi o masugatan. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagdeklara na ng state of calamity ang Canlaon City sa Negros Oriental matapos ang naitalang pagsabog ng bulkang Canlaon kagabi. Ang hakbang na ito ay para mas matugunan ang mga pangangailangan bunsod ng sakuna. 5 barangay sa Canlaon City ang sinasabing naapektuhan ng pagsabog kabilang na ang Pula, Masulog, Malaiba, Lumapaw at Linatangan. Nauna nang ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ng Canlaon ang pagpapatupad ng forced evacuation sa mga residenteng naninirahan 3 metro ang lapit sa mga ilog sa ibaba ng bulkan. Ilang flights ang nagkansela bunsod ng pagbuga ng abo ng bulkang Canlaon kagabi. Ngunit may ilan na rin namang paliparan sa Visayas region ang nagbalik na ang operasyon kanina. Patuloy naman ang paalala ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa mga pasahero na makipag-ugnayan pa rin sa kanilang airlines upang makasiguro sa schedule ng biyahe. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Hingi tayo ng mga paumanhin doon sa mga pasaherong na inconveniente but force majeure po ito. Umabot sa 66 na flights ang nakansela sa iba't ibang paliparan, partikular na ang mga biyahe sa Central Visayas Region punsod ng pagputok ng bulkang Canlaon. Ito ay matapos na makapaglabas agad ng NOTAM o Notice to Airmen ang Civil Aviation Authority of the Philippines na nagbabawal sa mga eroplano at iba pang sasakyang panghimpapawid na lumapit sa bunganga ng bulkan. Bukod dito, may mga volcanic ash sa surrounding airspace kaya napilitan ring ikansela ang flights sa ilang kalapit na airport. Paliwanag ni CAAP spokesperson Eric Apolonio, delikado ang mga volcanic hazard na ito sa operasyon ng mga eroplano. Kasi napakadelikado po ito sa engine ng aircraft. Pag na-ingest po yan, mag-i-stall yung engine mid-air, mas laking problema ito sa cabin. Bunsod nito, mahigit 5,000 pasahero ang naapektuhan ng kanseladong flights batay sa tala ng CAAP. Dito sa Ninoy Aquino International Airport, ilang pasahero ang naghintay at nagpalipas ng oras sa terminal matapos kang makansela ang kanilang mga flights. Ilan sa kanila ay nakasakay na ng eroplano at pinabalik pa ng terminal dahil nga sa phreatic eruption ng Canlaon Volcano. Palipad na sana yung eroplano, so magte-take off na sana. Tinawagan yung pilot na balik muna kami sa base. Tapos, yun, pinababa kami sa eroplano. Pagkatapos yun, nag-offer lang sila ng snacks tsaka tubig. At tapos, tinanong kami kung magpa-rebook or magpa-change ng flight. Nilipat kami sa ibang check-in area. Pagdating doon, pinaano din kami na yung flight daw dapat 8 or 9 or 10 ililipat. Hindi naman pwede ilipat ko kasi 6 na araw lang ako sa Iloilo. Bandang 11:11 naman ng umaga, muling nagpalabas ng pahayag ang CAAP na nagbalik na sa operasyon ng Bacolod Silay Airport. Kasabay nito ay ang pagbabalik rin ng flight operation sa Iloilo Airport. Kasunod ng pagbabalik ng mga flight operations ay ang pagbubukas ng mga pangunahing airline counter sa loob ng paliparan. Pinapayuhan naman ng CAAP ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang mga airline para sa impormasyon ng kanilang flight. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na inalis sa pwesto ang nasa 49 na tauhan ng Bamban Municipal Police Station. Ito ay kasunod ng mga issue kay Bamban Mayor Alice Guo at ang nadiskubring iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS sa lugar. Ayon sa PNP, ang mga ito ay isa sa ilalim sa reorientation at reformation. Ito ang balita ni Lea Ilagan. How come? For the longest time ay nag-ooperate po itong sinasabing illegal na pogo diyan sa kanilang lugar. How come na hindi po nila na monitor na may mga ganito na palang illegal activities?
Isa sa ilalim sa reorientation at reformation program sa Subic ang 49 na pulis na inalis sa Banban Municipal Police Station. Ang mga ito ay binubuo ng 2 opisyal at 47 tauhan ng Banban MPS. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Jean Fajardo, inalis ang mga ito sa pwesto habang iniimbestigahan kaugnay sa nadiskubring iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa lugar. Kapag ganyang may malalaking krimen sa isang lugar, may mga illegal activities na nangyayari and yet hindi gumaganap sa kanilang mga tungkulin ang ating mga kapulisan. So ang tinitignan natin yan, yung possible negligence at kapabayaan dun sa kanilang trabaho po. Pinalitan aniya sila ng mga tauhan mula sa Police Regional Office 3 at mga investigador mula sa kalapit na bayan. Tiniyak din ni Colonel Fajardo na hindi maaapektuhan ang operasyon, lalo na ang mga nakabinbing kaso na hawak ng mga inalis na pulis. Sinigurado po natin na yung strength po, 1:1 po yung naging palitan po dito. Kung 49 po yung inalis po natin, ay 49 din po yung ipinalit po natin sa kanila para masigurado po na hindi po ma-hamper po yung delivery po ng ating serbisyo, lalong-lalo na po sa mamamayan po ng Banban Tarlac po. Muling nilinaw ng PNP na hindi nila kinukonsinte ang mga maling ginagawa at kapabayaan ng mga pulis. So this is not the first time na ginawa natin to. Bagamat ang PNP leadership po natin ngayon ay mabilis din po sa pagbibigay po ng insentibo at reward doon sa mga commendable acts po ng ating mga pulis. Pero mabilis din po nating dinidisiplina yung mga pulis. Kahapon, naglabas na rin ng preventive suspension order ang ombudsman laban kay Mayor Alice Guo. Base sa rekomendasyon ng Department of Interior and Local Government o DILG dahil sa mga kinakaharap nitong kaso. Si Mayor Guo ay iniuugnay sa iligal na operasyon ng POGO sa kanyang nasasakupan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpupulong ngayong buwan sina House Speaker Martin Romualdez at Senate President Francis Escudero. Samantala nangako naman si Speaker Romualdez ng suporta ng Kongreso para sa interest subsidy ng mga benepisyaryo ng proyektong pabahay ng pamahalaan. Ito ang balita ni Rosalie Cruz. Although hindi full-out meeting, nag-agree kami tayo ni Senate President that even before the LEDAC na sa third week ng itong buwan na to, mag-uusap tayo. Nagkausap na sina House Speaker Martin Romualdez at Senate President Francis Cheese Escudero sa sidelines ng ceremonial signing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kabalikat sa Pagtuturo Act sa Malacanang kahapon araw ng Lunes, June 3. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, nagkasundo sila ng counterpart sa Senado na magpupulong ngayong buwan. Ito ay bago mag-convene ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ginawa nito ang pahayag ng makapanayam ng media kasunod ng isinagawang inspeksyon sa pambansang pabahay para sa Filipino Housing Project ng Marcos Administration sa Barangay Gitnang Bayan 2, San Mateo, Rizal. Dagdag pa nito, maganda naman ang resulta ng naging usapan nila ni Senate President Escudero. Yung coordination will be particularly dito sa mga bicameral conference committees on how we reconcile the differing versions and how we will just await the Senate in prioritizing which of the local legislations that we have also passed and transmitted to the Senate will be acted upon. Pero maganda naman yung usapan natin ni Senate President. Nangako naman si Speaker Romualdez ng suporta ng House of Representatives para sa mga benepisyaryo ng pambansang pabahay para sa Pilipino Housing Project o 4PH ng pamahalaan. Partikular na ang hiling ng Department of Human Settlements and Urban Development na 10 billion pesos na halaga ng interest subsidy. Yan, inihingi namin na batas na rin yan para yung popondo ng pambansang pabahay ng mga private sector na mag-take out ng housing loan para sa mahihirap. Nakasiguro sila mababayaran.
we shall prioritize this para masuportahan talaga itong housing program ng ating Pangulo dito sa Legacy Housing Project. So we think that the 10 billion interest subsidy, we can set that aside for this particular priority program. Ayon naman sa liderato ng Kamara, magsisilbing standard ng lahat ng housing projects sa Metro Manila ang itinatayong pabahay sa San Mateo, Rizal. 4,330 housing units ang target maitayo sa lokasyon. Sa kasalukuyan, sa 6 na gusaling target maitayo, nasa 66.55% na ang construction progress ng Building 1 para sa pabahay project. Ang iba naman ay nasa 5 to 35.38%. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa layuning mapababa ang presyo ng bigas, inaprubahan ng National Economic and Development Authority o NEDA Board ang pagtapya sa ipinapataw na taripa sa imported na bigas. Paliwanag na NEDA, kailangan gawin ito ng pamahalaan dahil sa banta ng seryosong problema sa inflation. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. The NEDA Board agrees to reduce the duty rate to 15% for both in-quota and out-quota rates from 35% until 2028. This decision aims to lower the price of rice further and make it more affordable. Mula sa kasalukuyang 35%, ibababa sa 15% ang ipinapataw na import duty rates sa mga bigas. Ito ang inaprubahan sa katatapos na board meeting ng National Economic and Development Authority na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangunahing layon ng pagbabawas sa taripa sa bigas na mapababa ang presyo nito sa merkado. Ayon kay NEDA Director General at Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, tinatarget ng pamahalaan na makabenta ng 29 pesos kada kilo ng bigas sa mga mahihirap na pamilya. The Department of Agriculture is aiming for a reduction of 39 pesos per kilo, at least for the poor, because we will complement this tariff reduction with direct subsidies to the poor and vulnerable, so that at least they could access the food at 29 pesos per kilo. Paliwanag ni Secretary Balisacan, kailangang ipatupad ng pamahalaan ang pagtapyas ng taripa sa bigas dahil sa seryosong problema ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. If we don't reduce the tariff, with the increase in world prices compounded by 35% tariff over and above that, prices and inflation will remain to be a very serious problem. So with this, we expect those upward pressure on rice prices to ease. Upang mapanatiling matatag ang supply ng iba pang produktong agrikultura, nagdesisyon ng NEDA Board na panatilihin hanggang 2028 ang mababang taripa na ipinapataw sa imported na mais, karne ng baboy at mechanically deboned meat sa ilalim ng Executive Order No. 50. Maglalabas ng isang executive order si Pangulong Marcos ukol sa ipatutupad na bagong tariff program, kung saan napapaloob na dito ang mga ipapatupad na pagbabago o pananatili ng mga ipinapataw na taripa sa ilang produktong agrikultura. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Desidido ang Department of Agriculture na makamit ang palay, rice production output ngayong taon sa kabila ng epekto ng El Nino phenomenon sa local rice sector. Sa inilabas sa pahayag ng DA, nananatili ang kanilang 20.44 million metric tons target ng palay harvest para sa 2024. Kumpiyansa ang ahensya na kaya nilang maabot ito sa pagtatapos ng taon. Ang naturang target ay mas mataas sa 20.06 million metric tons na inani noong 2023. Patuloy ang pangangalap ng ebidensya at mga dokumento ng Office of the Solicitor General o OSG kaugnay sa kanilang investigasyon kay Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon sa OSG, hindi madali ang ginagawa nilang pag-iimbestiga sa issue. Ito ang balita ni Dante Amento. Well, the information is quite magulo. It's kind of complicated. You all know that, no? You're listening
to her testimony and the testimony of other people before the congressional hearing. So we are encountering the same problem insofar as the OSG is concerned. Magulo at komplikado. Ito ang inamin ni Solicitor General Minardo Guevara sa mga impormasyon kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Kabilang ito sa naging hamon sa pag-iimbestiga nila ngayon sa alkalde. Ayon kay Solgen Guevara, dapat maging maingat sila sa pagkalap ng mga impormasyon na maaring ipresenta sa korte kapag sila ay naghain ng kaso. There seems to be a lot of conflicting information, if not disinformation. So we need to be able to discern what evidence will be competent enough to hold before a court of law. Inihalimbawa ni Solgen Guevara ang isyu ng citizenship ni Go na isa sa kinukwestiyon ngayon. Kaya naman hindi pa sila makapagbigay ng detalye sa kanilang findings hanggat hindi na kompleto ang mahahalagang impormasyon na kinakailangan. Well, her citizenship is the most important critical question, but we need to look at so many documents like her birth certificate, the fact of late registration, the nationality of her parents, and so forth and so on. Because all of those matters will have a bearing on her citizenship. Dagdag pa ng OSG, maaaring maghain sila ng ibang kaso laban kay Mayor Go, liban sa quo warranto petition. So we need to look at other legal remedies first before embarking on a quo warranto petition, or probably filing a quo warranto petition on the basis not only of citizenship or the lack of it, but on other grounds like residency or literacy or disqualifications according to the election code natin, no? So those things we are considering as well. So not only on citizenship. Una nang nilinaw ni Solgen Guevara na hindi apektado ng kanilang investigasyon ang pagsuspende ng ombudsman kay Go. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinapanukala ngayon sa Senado na higpitan na ang proseso sa delayed birth registration sa bansa. Kasunod ito ng issue sa late registration umano ng kapanganakan ni Mayor Alice Go ng Bamban Tarlac. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Magkakaroon na ng ngipin. Kasi dati bungi eh. Itong batas na final natin, magkakaroon na talaga ng medyo matapang-tapang na penalty. Isinusulong ngayon sa Senado na higpitan ng requirements at proseso sa late registration ng birth certificates. Kasunod ito ng isiniwalat ng Philippine Statistics Authority o PSA sa pagdinig sa Senado na nakitaan ng irregularidad ang late registration sa birth certificate ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go dahil sa kawalan ng supporting documents. Kaya hinala ng mga senador, nagsinungaling ang ama ni Mayor Go nang irehistro nito ang birth certificate ng alkalde noong 2005. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, layon ng Senate Bill 2703 na patawan ng mas mataas na multa at mahigpit na parusa ang mga magsisinungaling o magbibigay ng false statements sa delayed birth registration. Dito itataas na ang multa sa 100,000 pesos hanggang 250,000 pesos at may parusang kulong mula 6 na buwan hanggang 12 taon. Kasi yung existing law tungkol dun sa delayed registration, obsolete na, 1930 pa. Yung penal clause dun sa existing law, 200 pesos lang. Tinaas natin sa 100,000 to 250,000. Just to be attuned in our times. Kasi 200, 200, di ba? Nire-require rin sa ilalim ng panukala ang certificate of marriage at birth certificate ng mga magulang at kasama rin ang passport ng parehong magulang kung ang isa sa mga magulang ay dayuhan. Ang mga local o municipal civil registrar dapat magsagawa ng personal interview sa applicant at dapat ding bisitahin kung saan nakatira ang bata para matukoy kung totoo ang mga idineklara at supporting documents sa birth registration. Ang mga public official gaya ng mga civil registrar na mapatutunayang lalabag sa batas, maaari ring matanggal sa serbisyo at hindi na kailanman maaaring magsilbi sa gobyerno.
Tingin ng ilang senador, sinasamantala ng ilang dayuhan ang delayed registration of birth at posible rin umanong may sindikato sa loob ng mga ahensya ng gobyerno na nag-i-issue ng mga dokumento, kaya umaasa si Senator Estrada na masasawata ito ng panukalang batas. Siguro may mga sindikato na sa DFA, yung mga nag-i-issue ng mga passport sa mga Chinese nationals na hindi naman talaga Pilipino, na hindi marunong managalog. Yung civil registry, kung ano-ano mga ini-issue mga peke. Para dapat matigil na itong mga sindikatong to. Una nang sinabi ng PSA na maghihigpit na sila sa pagproseso ng late birth registration. Hardin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Apat na tao ang patay sa pagbaha, bunsod ng malakas na buhos ng ulan sa southern Germany. Libo-libong residente sa Bavaria at Baden-Württemberg ang lumikas mula sa kanilang mga tahanan simula na mag-umpisa ang matinding pag-ulan noong Biyernes, May 31. Ayon kay German Chancellor Olaf Scholz na bumisita sa mga apektadong lugar, palatandaan ng pagbaha ng mga kinakaharap na hamon sa kalikasan. Nasa 14,000 ektarya ng lupain ang tinupok ng apoy malapit sa San Francisco, California, USA. 2 bumbero rin ang nasugatan habang tumutugon sa major grass wildfires na kauna-unahan para sa panahong ito. Kontrolado na ang malaking bahagi ng apoy, subalit ayon sa mga opisyal, nagsisilbi na itong babala sa kakaharaping fire season. Muling magsasagawa ng tigil pasada ang transport group na Manibela. Ayon sa grupo, tatagal ng 3 araw ang isasagawang transport strike na mag-uumpisa ng June 10 hanggang June 12. Lain nito na tutulan ang ginagawang panguhuli ng mga otoridad sa mga pampasaherong jeep na hindi sumama sa franchise consolidation. Ayon sa Manibela, magsasagawa rin sila ng kilos protesta sa harap ng opisina ng MMDA bilang bahagi ng kanilang pagkilos. Ginigiit ng grupo ang pagkakaroon ng 1 taong extension na sinasabing ipinangako ng Kongreso upang payagan pa rin na makapamasada ang mga unconsolidated na jeepney. Nasampahan na ng kasong murder sa Makati Regional Trial Court ang suspect sa road raid sa Ayala, Makati noong May 28. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nakitaan ng piskalya ng probable cause para iakyat sa korte ang kaso. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Kahapon din po ay nagsampa na rin po ng information for murder ang City Prosecutor sa Regional Trial Court po ng Makati. At since murder po ang isinampang kaso, no bail po ito. Doon po sa kasong violation ng Section 31 na Republic Act 10591, ang recommended penalty po ay 60,000. Umuusad na ang kasong murder laban sa suspect sa road raid sa Ayala, Makati noong 1 linggo na isinampa sa Makati Regional Trial Court. Ito'y matapos na makitaan ang probable cause ng piskalya. Ang reklamong isinampa laban kay Gerard Yu. Yung mismong testimonya po nung kanyang kasama doon sa sasakyan kung saan ay nagbigay siya ng salaysay na bago pa mangyari po yung pamamaril ay nagpatuloy pong pagbubusina at ginigit-git po sila nitong black Mercedes-Benz at nung papasok na nga po sila, malapit sila doon sa Ayala Tunnel ay in fact gumilid na po itong kanilang sasakyan, yung Innova, para pagbigyan, and yet hinabol pa rin po sila at kung babasahin po natin yung mismong nakalagay po doon sa resolution ng prosecutor ay yung pong attendance po ng circumstances po ng treachery. Bukod sa murder case, nahaharap din sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law ang suspect. Kung maaalala nyo po ay nagpositibo po sa parapin test at naglumabas din po sa ballistic examination na yung pag-aaring baril po nitong si Ginoong Yu ay nagmatch po doon sa empty shell na na-recover po doon sa crime scene. Kaya yun po ang naging basihan po natin pagsasampa po ng kaso. May 28, binaril ni Yu ang 65 anyos na driver ng puting Innova sa bahagi ng EDSA Ayala dahil lamang sa gitgitan sa trapiko. Sa naturang pamamaril, namatay ang biktima.
Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na walang magugutom sa mga residenteng apektado ng pagputok ng Mount Canlaon kagabi. Samantala, pag-aaralan naman ng lokal na pamahalaan ng Canlaon City ang karagdagang ayuda na ibibigay sa mga residenteng naapektuhan ang kabuhayan, partikular ang mga magsasaka. Mula sa Canlaon City, ito ang balita ni Gladys Tuwabi, live. Magandang gabi sa iyo dyan, Gladys. Ano ba ang sitwasyon dyan ngayon at kumusta na ang mga residente na nakatira malapit sa bulkan? Dyan ba ngayon sa inyo ang weather ay maulan o mainit pa rin ang panahon? June, tungkol sa kalagayan ng panahon dito, in particular dito sa La Castellana, June, talagang maulan, sobrang lakas ng ulan, at the same time may mga pagkidlat na. And ngayon, June, talagang madilim ang lugar kasi brown out din. At sa tanong mo nga, June, ayon sa lokal na pamahalaan ng Canlaon City, sa pagputok ng bulkan kagabi, agad silang nagsagawa ng preemptive evacuation lalo na sa mga barangay na malapit dito. Ito ang mga barangay Masulog, Pula, Malaiba at Lumapaw. Kanina ay personal na pumunta dito sa Canlaon si DSWD Secretary Rex Gatchalian upang alamin ang sitwasyon at magkaroon ng pag-uusap sa mga opisyal. Ayon sa kalihim, kagabi pa lang ay may mga naipadala ng family food tax para sa Negros Occidental at Negros Oriental. Aniya, target ng DSWD na bukas ay makapaghanda na ng kabuang 50,000 family food tax. By tomorrow, we'll have 50,000 family food packs sa buong Negros Island province. Almost 25,000 dito sa Negros Oriental, another 25,000 sa Negros Occidental. So nakahanda na tayo, and wag naman sana kung sakaling hahaba to at matutuloy ang eruption, easily we can deploy mula sa ating repacking center sa Cebu. Doon naman ang gagaling ang ating logistics or ang ating mga pangangailangan for the Visayas region. Ang instruction ng Pangulo, siguraduhin na kung sakaling magkakaroon ng mass evacuation, walang pamilyang magugutom. Dagdag ni Secretary Gatchalian, sakaling lumala ang sitwasyon ay may mga nakahandang intervention. Yan ay katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan para rumisponde at matulungang makapag-recover ang mga apektadong residente, gaya na lamang ng pagbibigay ng financial assistance, lalong-lalo na sa mga naapektuhan ang kabuhayan gaya na lamang ng mga magsasaka. Family food packs muna para masigurado natin na walang nagugutom, and then later on financial assistance para naman yung mga pangangailangan ng mga pamilya na hindi matatagpuan sa loob ng kahon na ibinibigay ng family food pack, maaari nilang mabili on their own. Pero wala pa tayo doon ngayon. Gusto lang namin i-assure ang ating mga lokal na pamahalaan na ang pamahalang nasyonal ay nakatutok, kaya personal akong inatasan ng Pangulo. Sa ulat ng lokal na pamahalaan ng Canlaon City, mahigit 2,000 magsasaka mula sa barangay ng Masulog, Pula, Malaiba, Lumapaw at Linuthangan ang apektado na ang kabuhayan dahil sa insidente. Ayon kay Mayor Jose Trevasco Cardenas na mamamahagi ang lungsod ng tulong sa mga apektadong magsasaka. Kailangan lamang ayusin muna ang magiging sistema at magkakaroon din muna ng pagpupulong sa Agriculture Department upang matingnan ang pinsala. June, kanina lang din ay isinailalim na nga sa state of calamity ang Canlaon City. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo dyan, June. Oo, kumustahin lang kita, Gladys, at ang iyong team dyan. Pagdating nyo ba dyan sa Canlaon City ay amoy pa rin asupre at nababalot pa rin ba ng abo ang mga bahay dyan, Gladys? June, nang makarating tayo dito in particular sa Canlaon City, medyo wala na tayong napansin na mga bahay na in a way nababalot ng abo. However, may ilang areas na habang bumabiyahe tayo, medyo may naamoy tayo, June, dahil nga sa eruption na nangyari kagabi sa Mount Canlaon. Doon sa report nila Lane kanina, Gladys, ay nasa mahigit 20,000 na residente ng Canlaon City ang apektado. Yung iba pa namang syudad at bayan na nakapalibot diyan sa
Mount Canlaon. Ilan ba ang mga apektadong residente sa kabuuan niyan, Gladys? Jude, we will coordinate with the officials kung ilan nga ba talaga ang mga residente at mga individual and families na talagang apektado sa nangyaring insidente kagabi. However, June, ayon sa local government unit dito sa Canlaon, kagabi pa lang nagsagawa na agad sila ng preemptive evacuation just to make sure na ligtas ang mga residente. At the same time, nabanggit ni Secretary Gatchalian kanina na ikinatuwa nila ang naging efforts ng mga local government units na agarang nagsagawa ng evacuation just to make sure na walang mga individual na mapinsala or masaktan dahil sa nangyari. Narinig ko kanina sa press conference, Gladys, kung saan yung may mga residente na may mga hika, may mga comorbidities, saan sila pwedeng dalhin? Meron bang mga nakalaan na facility para sila ay maasistihan, Gladys? Kanina, June, ayon kay Mayor, pwedeng dalhin sa mga ospital ang mga pasyente or individual na nakararanas ng ganyang sintomas. In fact, nabanggit kanina na may mga pinadala na silang gamit sa mga ospital just to make sure na ma-accommodate ang mga individuals who are experiencing such symptoms, June. Pagka ganyang nasa ilalim ng state of calamity ang isang syudad, agad bang nagpapatupad, Gladys, ng price freeze sa mga pangunahing bilihin? At syempre pa itong bentahan ng face mask, tulad na lamang ng N95, para doon sa mga residente na malapit diyan sa bulkan. Jude, we will check on that kasi napansin natin dito sa Canlaon City and other nearby barangays, ang mga tao medyo nasa bahay na lamang sila kaya wala tayong masyadong nakikitang tao na naglalakad wearing face mask, June. Yamang sinabi mo kanina na dyan ay malakas ang ulan, Gladys, at walang supply ng kuryente sa ngayon. Papaano ngayon dyan? Meron bang banta naman ng pagbaha dyan? Papaano, kumbaga, ginaguide ng lokal na pamahalaan yung mga residente kung sakasakaling lumakas pa ang ulan? Jude, sinubukan nating tawagan ang local government unit hinggil dyan pero wala pa tayong natatanggap na response. Pero so far dito sa kinatatayuan natin dito, in particular sa Barangay Kabakungan, La Castellana dito sa Negros Occidental, kahit malakas ang ulan, June, wala naman tayong napapansing pagbaha dito sa lugar and medyo peaceful or tahimik ang lugar. Wala tayong mga taong nakikita na palakad-lakad kumbaga, June. Pero meron bang mga itinalagang checkpoint para doon naman wag papasok doon sa 4-kilometer permanent danger zone, Gladys? As to checkpoints, June, wala pa tayong, hindi pa natin nakikita yan kasi hindi pa tayo nakakarating doon. However, siniguro ng LGU kanina na yung lugar na yan ay talagang may nakabantay just to make sure na walang makakalapit. Alright, patuloy tayong abang ng update dyan, Gladys. Ingat kayo at ingatan kayo ng Panginoon dyan sa inyong coverage dyan sa Negros Occidental at Negros Oriental. Maraming salamat, Gladys Tuabi, live mula sa Canlaon City. Itinas na sa Alert Level 2 ang Mount Canlaon matapos ang pagputok ng bulkan na nagpadala ng 5 kilometrong taas ng ash plume o haligi ng abo sa kalangitan kagabi. Patuloy na minomonitor ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang sitwasyon doon. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Magandang gabi, Jed. Ano ang latest sa lagay ng Mount Canlaon ngayon at posible bang masundan pa ang pagputok nito kagabi? June, ayon sa hepe ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng PHIVOLCS ay maaari pa o posible pang masundan ang pagsabog ng Mount Canlaon kaya inabisuhan ang ating mga kababayan na malapit sa bulkan na huwag magpakampante. Ganito umano ang pattern ng Mount Canlaon na laging may kasunod kapag ito ay sumabog.
whatever happens, likely po yung magkaroon po tayo ng mga phreatic or similar explosive events. Kasi ganun po yung ugali ng Canlaon. More often than not, meron pong kasunod. It can happen anytime. As long as meron po tayong unrest, yung parameters po natin ay nasasaad na meron po tayong anomaly sa bulkan. Batay sa monitoring ng PVOX, kaninang 9 a.m. nakapagtala na ng 81 volcanic earthquakes o mga pagyanig sa paligid ng bulkan. Mayroon ding naitala na halos 800 tonelada ng sulfur dioxide na ibinuga ng bulkan isang araw bago ang pagsabog. Patuloy din ng ground deformation o pamamaga ng dalisdis ng bulkan na pawang indikasyon ng posibleng pagsabog nito. Una nang sinabi ng resident volcanologist sa Canlaon na ang sobrang init na panahon ang posibleng dahilan ng pagsabog ng Mount Canlaon. Ito umano ang maaaring nagtulak sa tubig sa ilalim ng bulkan at nagbuga ng incandescent elements. Samantala, mahigpit na paalala ng Department of Health na maging mapagbantay at iwasang pumasok sa 4-kilometer radius na Permanent Danger Zone o PDZ ng Mount Canlaon. Ito'y upang mabawasan ang panganib mula sa biglaang pagsabog, pagbagsak ng bato at pagguho ng lupa. Kaugnay sa pag-ulan ng abo o ashfall, ang bawat residente ay dapat magtakip ng ilong o bibig gamit ang basa, malinis na tela o dust mask. Mas maigi rin manatili sa loob ng bahay at iwasang lumabas kung hindi kinakailangan, partikular ang mga bata, matatanda at may mga sakit na hika o problema sa baga. June, inihanda rin ang mga kinakailangang gamit sakaling kailangang lumikas gaya ng sapat na supply ng pagkain, tubig, damit, first aid kit, at mga gamot. Siniguro naman ng DOH na patuloy silang nakamonitor kasama ang iba pang mga tanggapan ng pamahalaan sa magiging kalagayan ng Bulkang Canlaon. Itinaas na rin ang Code White sa lahat ng ospital malapit sa lokasyon ng bulkan at ibig sabihin nito, June, lahat ng empleyado, medical, paramedical personnel ay naka-standby. Ayan muna update, balik sa'yo, June. Jed, kanina sa interview natin kay Gladys, ay umuulan ng malakas sa kanilang lugar doon malapit sa Canlaon o Canlaon City. Meron bang banta ng lahar na sinasabi ang PHIVOX? Yes, Jun, natanong nga yan kanina kung may posibleng banta ng lahar. At ayon nga sa PHIVOX ay posible ang lahar flow kung sakaling ganito nga na mayroong mga malakas na pag-ulan. At syempre kailangan din ay may sufficient na abo o yung ashfall na inilabas ng pagsabog ng bulkan. At sa kasalukuyan nga sabi ng PHIVOX ay kaunti pa naman yung abo o yung ashfall na idinulot ng pagsabog. Kaya medyo mababa pa yung posibilidad na magkaroon ng lahar flow kahit nga malakas yung pag-ulan sa lugar. Ibig sabihin, kung may lahar man, hindi aabot doon sa mismo mga community. Parang doon lang sa watershed ng bulkan. Tama ba yun, Jed? Yes, Jun, tama. Yun na kapag may sufficient nga na ashfall lang dun sa watershed or parang marami na yung sinasabing abo o yung ashfall na idinulot dun sa pagsabog ay yun nga, tsaka lang posibleng magkaroon ng lahar flow, Jun. No, bakit sa kabila, Jed, na sinasabi kanina ng PHIVOX na yung kanilang gamit ay makabago doon sa heavily monitored yung bulkan, at para ang yung pag-aanunsyo ay biglaan? Ganon na, Jed, sabi ng mga ilan natin mga kababayan. Yes, Jun, sabi kasi ng PHIVOX kapag ganitong may mga inaasahang pagsabog ng mga bulkan, kadalasang may mga precautionary activities. At kagabi nga, nakapagdala ang PHIVOX ng 2 volcanic tectonic earthquakes na bago yung pagsabog at hindi nila inaasahan na yung nangyaring pagyanig o yung earthquake na ayun na pala yung senyales ng pagsabog ng bulkan, Jun. Last na lang, Jed. Bakit ang term na ginamit ngayon ng PHIVOX ay explosive eruption at hindi phreatic o magmatic? Yes, Jun, yun kasi yung sinasabi ng PHIVOX na ongoing pa yung kanilang pag-aaral o pagtetest dun sa bulkan dahil tinitingnan pa nila kung may mga magmatic particles para kung sakaling may magmatic particles ay hindi pa ito or hindi ito pwedeng tawagin na phreatic explosion, Jun. Alright, maraming salamat,
Jed. Go ahead, Jed. Go ahead. And magnetic. Jed, Yun, meron kaya kang huling sinabi. dahil tinitingnan pa nila kung may mga magmatic particles, hindi pa nila ginamit yung dalawang term na yun para safe ang kanilang June. Maraming salamat, Jed Neresina. Magiging kinatawan ng Estados Unidos sa Swiss-organized Global Peace Summit para sa Ukraine si Vice President Kamala Harris. Mismo si Ukraine President Volodymyr Zelensky ang nagsusulong ng event na ito. Nakaschedule naman si President Joe Biden na dumalo sa isang campaign fundraiser sa Los Angeles na hosted ng mga aktor na sina George Clooney at Julia Roberts. Mariing pinabulaanan ng China ang paratang na umano'y pinipigilan nila ang ibang mga bansa na dumalo sa gaganaping Ukraine Peace Summit. Iit ng Chinese Foreign Ministry kaisa sila sa paniniwala na dapat lamang na suportahan ng anumang hakbang na nagsusulong ng kapayapaan. Layon ng nasabing Peace Summit na maipakita ang suporta ng ibang mga bansa sa Ukraine upang matigil na ang pananakop na ginagawa ng Russia. Bariing itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang akusasyon ng China na tinutukan ng baril ng mga sundalong Pilipino ang mga tauhan ng China Coast Guard na nang-agaw umano ng supplies para sa BRP Sierra Madre. Paliwanag ng AFP, precautionary lamang ang paghawak ng baril ng mga sundalo dahil lumapit ng husto sa kanila ang mga Chinese. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Batuin na yan! Batuin! Makikita sa video ang animoy tila nagpapatinterong mga rubber boat sa dagat. Ngunit sa katotohanan, ito ay ang agawan ng supply sa BRP Sierra Madre noong May 19, 2024. Dalawang rubber boat ng Philippine Navy kontra sa dalawang mas malaking rigid hull inflatable boat ng China. Makikita sa video na pilit inahabol at inaagaw ng mga Chinese ang supply na inihulog ng eroplano malapit sa BRP Sierra Madre. Hanggang lumapit na sa BRP Sierra Madre ang rubber boat at sinundan pa rin ng mga Chinese. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ito ang unang pagkakataong lumapit ng 5 hanggang 10 metro ang Chinese Coast Guard sa nakasadsad na barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Kaya naalarma ang mga sundalo. In this case, because of that intent of the Chinese Coast Guard to get our supplies, they came very, very close to the BRP Sierra Madre. And of course, this posed, from the point of view of our soldiers, this posed a danger, a threat, dahil napakalapit na nila. That is why there were videos, there were images of our soldiers carrying their guns. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., hindi talagang sadyang nagbibitbit ng baril ang mga sundalo sa tuwing may rotational and resupply mission. Subalit dahil sa banta sa kanilang seguridad noon, ay humawak ng baril ang mga sundalo. The handling of the weapons by our personnel is not a normal occurrence during GORES. But in this particular incident, because the Chinese Coast Guard or Chinese RIPS came very, very, very close to the BRP Sierra Madre. Of course, this was a cause of alarm. So our soldiers, as a precautionary measure, held on to their firearms. Mariin namang itinanggi ng AFP na nadutok ng baril ang mga sundalong Pilipino. Giit ni General Browner, mahigpit na sinusunod ng kanilang mga tauhan ang rules of engagement. On the issue of the pointing of the guns, we are denying that any of our soldiers pointed deliberately their guns to any of the Chinese in the ribs, Dahil commissioned vessel ang BRP Sierra Madre o isang aktibong barko ng Philippine Navy, mayroong karapatang magdala ng baril ang ating mga sundalo at idepensa ang sarili laban sa banta ng kalaban. The BRP Sierra Madre is a commissioned Philippine Navy ship,
and therefore it is authorized to have weapons. We are authorized to put weapons on board, no? Both cruiser weapons and individual weapons of our soldiers. Meron tayong karapatan, no? Because of the concept of self-defense. Isa sa 4 na package na ini-airdrop ang naagaw ng mga Chinese. Nang makitang walang construction materials, kundi puro pagkain at gamot ang laman, itinapon nila sa dagat ang supply. Ilan sa mga ito na-recover pa ng mga sundalo. Ngunit sa kabila nito, pinalabas pa rin ng China na ang Pilipinas ang nagtapon ng mga kalat sa dagat. The video will show that the ICAD activities are all contrary to what they say. Their deceptive actions, they lack common sense. We could not airdrop construction materials. Their narratives is that they do the blocking because of construction materials. I would like to point out that they have zero common sense. You will see that what appeared there is all foodstuff. Ang pagkumpiska ng supply ng mga Chinese ay isang iligal na hakbang at tinawag na provocation ng AFP. Ayon kay General Browner, kahit sa international order ay hindi ginagawa ang ganito. Dahil hindi naman po talaga dapat ginagawa yan in the international order. You're not supposed to confiscate the supplies of another country, even in war, no? Sa gera, kung minsan ay pagka supplies na yan, food supplies and even medicines, no? Usually the adversaries would allow food supplies and medicines to pass through for humanitarian reasons. Ginagawa ng AFP ang airdrop para wala nang mangyaring harassment at hindi na tumaas ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero tila ayaw pa rin tantanan ng mga Chinese ang mga sundalong Pilipino na naghahatid lamang ng mga food at medical supplies. Tiniyak naman ng sandataang lakas ng Pilipinas na hindi mapipigilan ng mga ganitong insidente ang pag-giit sa ating karapatan sa sarili nating teritoryo. Ayon sa AFP, naiulat na nila ang insidente sa Pangulo at maging sa Department of Foreign Affairs at sila na ang bahala sa pagsasampa ng reklamo. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na yan, patuloy! Naglaan ng ₱250 milyong reward money ang pamahalaang lokal ng Datu Odin, Sensuat, Maguindanao del Norte para sa ikadarakip na sospek sa bigong pamamaril kay Mayor Lester Sensuat noong January 2, 2024. Sa naturang pamamaril, nakaligtas ang alkalde pero namatay ang police escort nito. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Kontento tayo sa paghahanap ng PNP. Sana po doble nila yung kanilang paghahanap. Gayunpaman ay naulit ko po ang aking panawagan na paigtingin pa nila ang seguridad sa aming bayan at magtalaga ng mga karapat-dapat na opisyal at personal sa aming bayan. Hindi tumitigil ang mga tauhan ng Philippine National Police sa paghahanap kay Asnawi Limbona alias Jojo. Si Limbona ang suspect sa bigong pananambang kay Datu Udin Sinsuat Mayor Lester Sinsuat noong January 2, 2024. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, hindi lamang local police ang naghahanap sa nagtatagong suspect kundi maging ang ibang unit ng PNP. Kung meron man po sanang nakakaalam ng posibleng kanyang kinakokoonan ay makipagtulungan na po kayo sa ating mga kapulisan dyan po sa probinsyang nasabi po natin. At muli, paalala po natin kung sino man po ang nagkakanlong at tumutulong po dito kay alias Jojo para iwasan po niya yung kanyang hinaharap na kaso ay may posibilidad pong maharap po kayo sa kasong obstruction of justice. Kaya mas maigi po na isuko nyo na lamang po itong si alias Jojo sa lalong madaling panahon po. Nauna nang ipinahayag ni Mayor Lester Sinsuat na hindi pa naisisilbi ang warrant of arrest laban kay Limbona sa kasong murder taliwas sa impormasyon na kumakalat sa kanilang lalawigan. Para sa kaliwanagan ng lahat, ang kasong murder na kinasangkutan ng akusadong si Asnawi Limbona ay nag-ugat sa criminal information na may petsang March 26, 2024
na isinampa ng Cotabato City Prosecutor Office at narapol po, tandaan po natin narapol po sa Cotabato City Regional Trial Court Branch 13 na may criminal case number na 2024-15040. Nagugat po ang lahat dahil nabigong panambang ng mga akusado sa inyong lingkod at sa kasawiang palad ay nagresulta sa pagkasawi ng isa sa ating police escort na si Police Staff Sergeant Bicolano. Wala pong piyansa ang kasong isinampa ng piskalya laban sa akusado. Naglaan na din aniya sila ng kalahating milyong pisong reward para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Limbona. Malaking tulong naman para sa PNP ang pagbibigay ng reward money para marami ang magbigay ng impormasyon sa ikadarakip ng suspect. Tiniyak din ng PNP na bibigyan ng proteksyon ang sino mang magbibigay ng impormasyon. Yung more than sa money na makukuha po nila doon sa reward money, yung malasakit po nila sa kanilang kapwa-tao at yung ating hangarin na mabigyang hustisya itong mga naging biktima po ng mga makakahas na insidente po. Matatandaang noong January 2, binaril ng ilang kalalakihan si Mayor Sinsuat, subalit ang police escort nito ang tinamaan na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapasok na rin sa bansa ang COVID-19 sa variant na KP.2 na kasama sa tinaguriang flirt variant. Ito ang kinumpirma ng Department of Health o DOH. Sa isang mensahe, sinabi ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo na ito ay na-detect sa sample collection noong Mayo. Ayon sa DOH, base sa pinakahuling sequencing data mula sa University of the Philippines, Philippine Genome Center, 2 kaso ng KP.2 ang napaulat noong nakaraang buwan. Nagkaalaman po, sarap pong kumain, di ba? Pero kung medyo hirap ang panunaw niyo po, abay iwasan niyo po ang mga pagkain ito. Narito ang 7 sa mga mahihirap na tunawin na pagkain ayon sa mga eksperto. Una sa listahan ng fried chicken. Dahil sa combination po ng high fats at breading, mahirap pong tunawin sa ating mga tiyan. Pangalawa, ang pizza. Dahil sa high fat at cheese, at idagdag mo pa yung toppings gaya ng pepperoni at kung ano-ano pa, mahirap din pong tunawin ang pagkain ito. Pangatlo, ang broccoli. Ang gulay po na ito maraming complex sugar at mataas sa fiber, kaya isa ito sa mahirap tunawin. Pang-apat ay ang ice cream. Kung ikaw ay lactose intolerant, huwag kakakain ito dahil siguradong sasakit ang tiyan mo. Pang-lima, cheeseburger. Ang pinagsama-samang red meat, cheese at tinapay, isang problema para sa ating mga tiyan, mahirap tunawin ang cheeseburger. Pang-anim po ay ang cheesecake. Mataas rin sa fats at gatas, isa sa mga pagkain na mahirap rin tunawin ng ating mga tiyan. At pang-pito, potato chips. High in fat, maalat at marami pang additives na kung ano-ano. Masarap pero problema yan kung mahina ang panunaw mo. Kasama po ba dyan ang mga paborito nyo? Hinay-hinay po sa pagkain. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman po ang ating mga kausing ngayong araw po ng Martes. Salamat po at shout out kina Carlo Cable, Christopher Pizze, Erlinda Pangilinan Domingo. Salamat po. Gayon din kay Salva Guadayo, May Sagun at Mel
Ninyanda. Maraming salamat sa inyong pagtuto. At narito po ang salita ng Diyos nating sandigan mula sa aklat ng unang Pedro 1:7 na nagsasabi, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga sa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesukristo. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.